Ayan po. Kapampangan ba yun? Kapampangan yun eh. Mga kaibigan, mali nga lang. Basta tunog lang. No? Oh, damulag keka. Mga Damulag. kaibigan. Ayan po. Yan. Katulad po yan nung nag-file din ng Certificate of Candidacy sa Presidency. Oo. Tignan ninyo mga kagaguhan, pinaglalaruan. Yung ating yung ating batas. Pagkatapos ang masakit nito, abay hindi siya na-declare ang nuisance. Ba? Ang nuisance ngayon yung COMELEC. Balik. Di ba? Naging nuisance yung COMELEC sapagkat umayaw siya eh. Oo, tama. Di ba? Oo. Ayoko na, nuisance kayo eh. Nuisance yung COMELEC, sipin mo, mga kaibigan. Samantalang yung Buboy si Huko, meron pa eh. Oo. Mga nag-file ng sana kung pinayagan mo rin yung nagsabing siya ang asawa ni Chris Aquino. Di ba? Oo. Yung classic, no? Pinayagan mo sana yun para masaya eleksyon. Akalain mo yung gagong yung pangalawang takbo na nun eh. Oo. Nung una sinabi niya, Mrs. din niya si Chris. asawa ko si Chris Aquino. Sabi naman ni Chris Aquino, Oo. gago. Mga kaibigan, lintik po itong bansa Ayaw natin. naman, may nahuhumaling pa sa kanya. Wala na eh. Imbes na tayo makapag-produce ng mga magagaling na leader. Kita mo wala tayong pagpilian Oo. sa mga kandidato. Sige, ang hirap pumili dahil wala kang itulak si Pain. Karamihan sa mga kumakandidato ngayon, di ba? Oo, tama. Kokonti na yung mga yung mga, sabi nga endangered species na yung mga yung mga karapat dapat manungkulan sa pwesto Oo. Sapagkat yung pong mga, itong bansa natin, hindi tayo nakapag-develop ng mga bagong mamumuno sa ating pamahalaan. Ano dahilan? Oo. Political dynasty Oo. na kinukonsinti ng Sila batas. na lang. Di ba? Oo. Kinukonsinti ng batas. Yung pong mga dapat magpaunlad sa atin, sinusupil nila. Yung pagsibol ng mga makabagong liderato para sa ating bansa. Tama. Yun ang nangyayari po. Kaya dumadating na tayo sa punto, sino pa pipiliin mo? Oo. Saan ba yung lugar na ang mayor, yun, apelyido isa. Oo. Yung vice mayor, sila rin. Konsihal, sila rin. Sila na lahat eh. Pati congressman, sila na lahat. Mga Ortega yata yun eh. Oo. Sa La Union, di ba? Yun, no? Mga kaibigan. Wala na. Bakit? Oo. Kasi pinapayagan eh. Kahit meron tayong batas sa konstitusyon, Oo. ang ikinakatwiran, Walang wala tayo niyang enabling law. Gago. Paano mo i-define yung political dynasty? Alam mo naman political dynasty yun. Oo. Sasabihin mo, wala kang enabling law. Yun ang hirap sa atin eh. Mm. Kailangan letra por letra eh. Oo. Kailangan walang lulusutan dahil pinaglalaroan yung batas eh. Para na lang itong si Chief Justice Maria Lourdes Sereno tsaka yung mga kasamahan niya dyan sa Supreme Court na puro nga mga kaibigan eh. Wala na tayo matatakbuhan eh. Sino pa asahan ng tao kung ganyan ang katwiran mo? Ano katwiran? Mamaya pag-usapan natin si Chief Justice Sereno tsaka yung kaso ni Grace po No. sa pagbabalik po ng ating palatuntunan. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. BBC Minute with me, Vic and Dan. It's 9:30 in Mumbai. This is still a developing. BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM, the voice of the Philippines. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire.
Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Ang sabi po ni Chief Justice Maria Lourdes Sereno, nag-warning siya na ng profound implications daw. Oo. Para sa mga foundlings na kamuka ni Senator Grace po, kung ang Korte Suprema raw ipagbabawal nilang kumandidato Oo. na presidente dahil siya natural born Filipino citizen, hindi natural born, no? Oo. Ngayon, mga kaibigan, ang sinasabi po nagtaka ako dito kay Chief Justice Maria Lourdes Sereno. Mga kaibigan, para bang ang lumalabas po ngayon, iba na. Iba na po ang lumalabas. Partial na siya. May kinikilingan na. Hindi, yung interpretation sa kanyang posisyon. Oo. Para nag-iba na ang posisyon, hindi ka na Chief Justice o kaya mere Associate Justice of the Supreme Court. Kahit na judge. Mm. Bakit po, mga kaibigan? Hindi ang sinasabi niya, hindi yung batas Oo. Hindi siya nakatuon o magbabase sa kanyang desisyon sa batas. Mm. Yun ang lumalabas po. Tama. Dahil, tsaka nagtaka ko, kung kailan matagal na siya sa judiciary, at ngayon na siya, Oo. Chief Justice. Oo. Tsaka siya naging, Ano? nagkaroon ng advocacy Mm. para sa mga foundling. Nagtaka tayo sa kanya. Oo. Ba't hindi niya naisip yan nung araw? Na ipagmalasakit niya yung mga foundling. Oo. Yung ipagmalasakit mo yung foundling Oo. is, another story. Oo. That is beside the point. Di ba? Oo, tama. Sapagkat ang issue po dito, kung makatatakbo ba batay sa batas si Grace po o hindi. Mm. Hindi natin tatalakayin dito, walang interesado sa sinasabi ni Justice Sereno na paano yan pagka foundling, kailangan mag-ingat tayo dyan sapagkat nakakaawa naman yung mga foundling, baka malabag natin yung mga karapatan ng mga taong ito, mga foundling. Hindi yun ang pinag-uusapan. Oo. Meron tayong mga batas. Para saan pa yung batas na ang sinasabi ganito ganon ang pwedeng tumakbo at ganito ganon ang hindi pwedeng tumakbo. Tama. Hindi ba? Oo. Hindi natin tatalakayin kung bakit. Kung ano yung kapalaran ng foundling. Oo, kung ano yung kanyang, ano ba tawag doon sa English? Yung kanyang, bukod doon sa kapalaran. Paano kung hindi siya mapalad? Oo. Malas. Malas niya. Ano? Malas. Oo, kasi yung kapalaran para sa mapalad yun. Oo, maswerte. Di ba? Paano kung hindi ka mapalad? Ayan, ang masakit. Pamalasan. Di ba? Oo. Yun po hindi naman yung estado ng pagiging pulot, o hindi yung, ibig sabihin, hindi yung kategorya ng mga pulot, ang pinag-uusapan dito. Yung kategorya ng kwalifikasyon mo sa ilalim ng batas. Yun ang lundo ng kaso ni Grace po. Oo. Hindi yung maaawa ba tayo? Abay, sa maalala mo kaya, pwede yan. Kung ang isusulat ninyo, hindi desisyon. Oo. Kung ang isusulat nyo script sa maalala mo kaya, pwede po yan. Pero batas po ito Gagawa ang isusulat ninyo sa Supreme Court, desisyon. Kung tama ba na hindi payagang tumakbo si Grace po sang-ayon sa naging desisyon ng COMELEC. Tama ba yung COMELEC sa desisyon nila o hindi? Sapagkat yung desisyon ng COMELEC, ibinase nila sa batas. Oo. Ba't kayo itatakbo sa iba? Yan ang sinasabi ko Diversionary. Hindi ba? Di ba dun sa kaso din ni Plunder Estrada, ginawa nila? Ganun din. Sa dispositive portion, hindi sa batas.
nagbigay sila ng interpretasyon, nakalagay daw sa dispositive portion, na restoring his civil and political rights. Oo. Pag sinabi mo pong ibinabalik yung kanyang political rights, hindi po maliwanag. Kasi po, merong batas na nagsasabi na yung mga pinardon, kinakailangan nakasaad sa pardon nila na maliwanag, Oo. expressly remitted sa pardon na ibinabalik sa iyo ang mga karapatan mo na makakandidato. Wala naman dun yun eh. Wala. Restoring his political rights, mga kaibigan, maraming rights ng politika Oo. sa politika. Ano yun? Expressly remitted ba? Hindi eh. Mga kaibigan, may batas eh. Tama. Yun nga po yung batas eh. Sa pardon eh. Sa politika, nag-iiba yung ihip ng hangin, ano? Oo. Sa politika, ang politician, yung sikat na politician. Eto pa. Oo. Eto pa. Ano ba yung sinasabi nila, tinanggal nila yung mga kandidato, di ba? Yung mga nakaupo na, naiproklama na, nanungkulan na. Yung si Carmencita Reyes. Oo. Anak ni Carmencita Reyes. Nakalimutan ko pangalan eh. Regina Ongsiako. Oo, Regina Reyes, Ongsiako. Yung pong, ano na yun, tinanggal, pinalitan na ngayon, di ba? Oo. Nung anak Si Lord ni Alan na. Velasco. Justice Velasco. Mga kaibigan, ang kaso noon, kamukha nung kay Grace po. Okay lang yun eh, kung disqualified siya eh. Oo. Ha? Okay yun eh, wala tayong question doon dahil kung disqualified nga siya, nasa batas yun. Oo. Kasi ang ginamit niya, ang kaso niya, nag-renounce na siya raw ng citizenship, ng kanyang American citizenship. Samantalang gumamit pa siya ng passport. Oo. Kahit na nag-renounce na siya ng citizenship ng US passport sa pagbiyahe niya. Sa madalit sabi, sa batas, sa mga jurisprudence ng Korte Suprema na nauna pa doon, kwan yun. Disqualified ka. Hindi na siya natural born Oo. citizen. Pero hindi naman yun ang issue doon eh. Ang issue kay Regina Reyes, Oo. siya po nakapanumpa na. Oo. Ang isang kandidato na katulad ni Ongsiako, congresswoman, nakapanumpa na. Ang kaso niya, hindi mo na pwedeng daling kung saan. Oo. Tama. Idudulog mo na ang protesta mo laban sa isang nakapanumpang mambabatas, senador man yan o kaya congressman yan. Merong separate body na dapat mong pagdulugan. Ito'y constitutional body rin. Yung HRET o kaya House of Representatives Electoral Tribunal. Tama. Bakit po nag-decide doon Korte Suprema? Bakit nila pinakialaman yung kaso? Ha? Bakit nila pinangunahan yung HRET? Ba't hindi nila pinabayaan? Hindi ba? Na yung HRET ang siyang duminig dun sa kaso. Yun. At inantay nila kung merong pasya ron, itakbo sa kanila. I-apila Oo. sa kanila. Bakit nyo sinaklawan yung kapangyarihan nun ano kayo magka-equal kayo ng kapangyarihan. Oo. Ayon sa batas sa pagkakalika ng batas pareho lang yung HRET at saka ang Supreme Court. Parehong constitutional body yan. Tama. Mga kaibigan, yun ang mali doon. Hindi ba? Kita mo, ang sabi ngayon tinan mo mga opinion nila. Ni opinion, hindi nila dapat sabihin yun Hindi sila dapat nag-opinion Hindi ba kayo sub judice? Oo. Bakit nyo tinatalakay sa publiko yung merito ng kaso ni Grace po? Pagka tayong pangkaraniwang mamamayan ng nagsalita nun, Contempt ka. Wala. pwede kang i-contempt Oo. bakit kayo pwede? Hindi ba? Doon ka magtataka Itong set of justice na ito, ngayon, ng mga justices, ngayon, kakaiba ito. Oo. Very unusual. Yung mga nakaraan, tahimik lang no? Kasi nga, pinoprotektahan nila ang integridad
ng kanilang posisyon at ng institusyon. Tama. Kaya hindi sila nagsasalita. Ngayon lang nangyari to. Na madadaldal itong mga maestrado. Nililit pa yung nililit Daldalero pala prematurely yan. yung mga desisyon. Doon mo makikita na pababa ng pababa ang kalidad, ang quality ng mga nailalagay sa posisyon ngayon, kahit hanggang sa Korte Suprema. Oo. Simpleng bagay yun na mga dapat i-observe ng mga nasa judiciary. Sapagkat kinakailangan beyond question ang integrity Oo. ng mga nasa judiciary sapagkat very sensitive ang posisyon nila. Ni hindi sila pwedeng makita sa mga public gathering o mga public places. Hindi ba? Dapat umiiwas sila sa mga ganyan sa mata ng publiko. Marami kang isasakripisyo sa pagtanggap mo ng ganyang klase ng posisyon sa gobyerno. Wala kang magagawa. Inaplayan mo yan Oo. Kaya kailangan sumunod ka. Hindi ba? Sa kodigo. Kamukha lang yan ng code of yung Conduct and ethical cut- standards. ethical standards for public officials. Yun ang pamantayan na dapat maging protocol. Kilos ng mga tao na tumatanggap ng tungkulin sa pamahalaan. Kay empleyado ka, kay opisyal ka. Lalo-lalo na yung mga maestrado. Oo. Hindi ba? Nakapagtataka Iba sinasabi niya Wala kaming pakialam dyan kung naaawa ka sa foundling. Hindi involve yung emosyon Walang pakialam sa iyo dyan. Wala kaming pakialam dyan. Oo. Wala kang ipinagkaiba dun sa mga judge na na-dismiss nung araw. Yung isa kumukonsulta sa mga duwende. Hindi. Oo. Nabalitaan niyo yun, di ba? Oo. Yung isa naman, takot daw siyang ayaw niyang humatol ng hatol na kamatayan nung meron pa tayong parusang bitay. Oo. Sapagkat siya raw ay Christian. Na. Bawal daw dun sa kanyang Christian belief o Christian affiliation, organization. Mga kaibigan. Bakit ka pumasok dun? Oo. Bawal pala sa'yo yun. Hindi mo pwedeng kalad ka rin dun. Yung kwan mo, yung religious belief mo, kalad ka rin mo sa gobyerno. Oo. Ang pwede mo lang dalhin doon, yung pagiging mabuting Kristiyano mo, doon mo gamitin. Pero para mamili ka ng ipapataw mong parusa, hindi pwede yun. Sapagkat yun ang batas Hindi ba? Oo. Kung hindi pwede sa'yo yun, bumaba ka sa pwesto. Tama. Mag-resign ka. Hindi mo pala pwedeng gawin yun Layasan mo. Gampanin nyo ng isang hukom Oo. Ipataw mo yung karampatang hustisya at katarungan. Hindi ba? Oo. Ganun, walang pinagkaiba si Sireno. Yung dalawang yun na nabalitang na-dismiss na yun, ang tingin doon may tililing. Siya, Duwende. CJ. Ano naman si CJ? Isipin mo, ilang taon na si Sireno naniniwala pa sa duwende. Ang dapat sa justice, interpreter ng batas. Hindi. Hindi ikaw ang aatake sa batas. Parang Tama. inatake niya yung batas Tama. Oo. Pilintasan niya yung batas Oo. Yun nga, Ganun ang dating. kaya nga masama alam mo bakit? Oo. Sila nga lang ang may karapatang mag-interpret Pagkatapos para tayong nagle-lecture sa kanila na mali ginagawa mo. Hindi ka karapat dapat dyan. Kasi ayaw naman nila makinig. Kaya mali din si Lenin Sabi niya, tayo narito, justice, hindi tayo legalistic. Mali. Ano Sama ibig rin sabihin? yun Kailangan legal interpret mo na maayos. Oo. O yun, pareho sila ni Sireno Lumitaw. Ang masama, yung interpretation nila, hindi ini-interpret ng ayon sa batas. Oh, yun. Di ba? Nang ayon sa emosyon nila. Oo, yung kanila, opinionated. Emotional Hindi interpretation.
Emotion Hindi eh. legal Hindi, interpretation. opinion eh. Opinion, no? Tsaka emotional. Emotional. Hindi pwede yun eh. Ano yung sinasabi mo? Duralex, Sedlex, sabi nga. The law may be harsh, but it is the law. Gano'n mang kalupit yung batas, batas yan eh. Meron pa nga kasabihan eh, ang batas dapat matupad. Ha? Kahit nagumuho langit. Hindi namin sinasabi yan dahil sa kung ano pa man. Ang sinasabi namin, hindi naman ganyan ang emosyon ninyo sa mga taong walang kakayahan na So, hindi ganyan kapopular. kumuha ng malalaking abogado para maipagtanggol ang kanilang sarili. Hindi naman ganyan ang interpretasyon nyo eh. Hindi ba? Tama. Nag-iiba interpretasyon nyo pag malalaking tao eh. Oo. Pag mga makapangyarihan eh. Ngayon, gagamitin pa ninyo Diyos dyan. Oo. Hindi ba kasama ang Diyos dyan sa ginagawa nyo? Oo. Dahil may Biblia pa yan, di ba? Oo. Yun nga, manunumpa ka pa nga, di ba? Oo. Nanumpa kayo ron eh. Ang sinumpaan ninyo, ipagtatanggol nyo konstitusyon. Tama, Kung batas. ano sinasabi doon, ipatupad nyo. Yun na nga, ang masama, hindi ba? Oo. Yun ang sinumpaan ninyo eh. Pagtanggol. Hindi ba? Oo. Nakapatong pa yung kamay nyo sa Biblia eh. Hihita. Di ba? Tapos, wala Isipin mo rin. ano pa eh, yung kamay. Isang kamay nakapatong sa Biblia. Oo. Yung isang kamay nakataas, di ba? Oo. Mga kaibigan. Isipin mo yan. Oo. Sinaman nyo pa yung Biblia riyan. Oo. Di ba? Mga kaibigan, anong klaseng katarantaduhan yung ginagawa ninyo? Ha? Ano bang klaseng kalidad meron na ngayon ang mga Bagsak nga eh. Supreme Court Justice? Bagsak nga, di ba? Pasalamat kayo, hindi ako kumuha ng abugasya. Ha? Oo. Baka kung kumuha ako niyan, Yari. naging profesor ako. Oo. Ha? Oo. At kung naging profesor ako, hindi kayo magiging abogado. Kung babagsak kayo sa akin. Hindi kayo papasa. Hindi ko kayo ipapasa. Buti na lang, pasalamat kayo, hindi kami naging abogado. Sabi nga nung caller natin kahapon, di ba? Yung Impeachable offense daw yan eh. Kasi nagpakita na siya ng partiality. Ayun na nga. Nalabag na yung judicial ethics daw, sabi ni Mr. ano yun? Louis Mercado. Dubai Mercado. Mga kaibigan, isipin ninyo yan. Mga kaibigan, kung papasyahan mo sang-ayon sa batas, yung qualifications, doon kayo mag-stick. Ang kinu-question dito is qualification eh. Hindi ba? Oo. Qualification. Kwalipikado ka ba o hindi ka kwalipikado sa mga batas na itinatadhana sa mga kakandidatong presidente? Papasa ka ba doon o hindi? Sabi ng Comelec, bagsak eh. Bagsak. Tapos iba naman ang sinasabi ninyo. At ang masama, tinetelegraph nyo sa media, Oo. sa publiko. Nagbibigay kayo ng opinion na ngayon lang nangyari yan. Mm. Matagal na rin tayong tao pero ngayon ko lang ngayon lang ako nakakita ng ganito klaseng mga Lumalabas maestrado. naghahakot ng simpatya. Emotional nga. Yun ang sinasabi natin. Alam mo, pagka yung ikaw, humatol kayo, nagdesisyon kayo sa batas, sasabihin nyo kung ano yung tunay ng batas, Oo. yan ang magiging daan. Yun. Para yung sentimiento mo na sumisimpatya sa mga katulad ni Grace po, makakatulong yun para iayos nila yung kanilang mga status. Hindi ba? Tama. Kung hahatol ka sa kaso ni Grace po, na batas ang pagbabasihan mo. Bakit? Oo. Halimbawa, disqualified si Grace po. Di malalaman ngayon ng mga foundling, naku, dapat pala. Hanapin ko yung Hanapin ko yung tatay. Hanapin ko na magulang ko. Kasi baka dumating ang sandali, Oo. tawagin ako ng pagkakataon na kumandidato Oo. o kaya humawak ng anumang pwesto sa gobyerno. Hindi na ako makukwestiyon. Questionin man ako, Oo. abay, papasa ako. Hindi ba? Oo, Makakapasa ako sa requirement ng batas. Yun ang magseset ng tamang pamantayan.
Hindi yung sasabihin mo, lihis sa batas. Lihis yun eh. Awa lang. Hindi naman yun, ano yun eh. Simpatsya yun eh. Oo. Hindi pwede yung batas na ganon. Based on sympathy. Parang yung kay ano rin lang, di ba? Kay Enrile sa bail petition niya. Oh. Oh. Tanggalin na natin ang eleksyon. Humanitarian consideration due to frail health daw. O, Tinan mo, naging doktor sila. oh. Hindi ba mga may diferensya na yan? Dapat kayo ay doktor eh. Oo. Ay, bagsak nga, di ba? Isipin mo, hindi sila kumuha ng medical opinion Oo. mula sa mga medical expert, mga doktor. Oo. Ito ba'y kaya? Hindi. Ito ba'y kaya pang umibabaw kay Gigi? Oo. O hindi na? Ha? Eh baka hindi na makasakay ito si Enrile kay Gigi. Oo. Kaya pa ba nito? Oo. O at least man lang yun ang tinanong eh. 92. Di ba? O isipin mo, sila nagpasya. Oo. Sila nagreseta, mga kaibigan. Akalain mo magreseta ito, mga justice? Si Enrile raw ano na? Oo. Mahina na. Mahina Yung na. pala malakas pa sa kalabaw. Ngayon, malakas sa kalabaw. Paano ngayon yan? Oo, tama. Pwede mali sila. Hindi ba? Nagpapatawag pa ng replay ng investigasyon. Loko Kahapon sila. nag-eksena na naman eh. At dumidi pa nga eh. Oo. Nagdididi pa eh. Hinarang yung confirmation ng mga presidential appointees eh. May eksena na naman Nagdididi pa kahapon. pa. Oo. Abay, may proseso ang batas eh. Kung paano maitatama ng isang foundling ang kanyang kwalifikasyon. Oo. Kailangan, pasyahan nyo yan ayon sa batas. Tama. Para malaman nito mga foundling. Ang masama niyan ito ngayon. Paano kung konsintihin nila yan? Sa pamamagitan ng simpatsya. Di lahat ng foundling kumandidato na. Parang yung sa kriminal, Oo. yung si Era, pinayagan nila. Oo. O sino ngayon makapipigil? Bakit si Alusos? Pwede na kumandidato ulit. Pwede. Pati yung ibang kriminal na pinardon. Oo. Hindi ba? Oo. Dahil sa ginawa nila. Parang ganun yan. Lahat ng foundling pwede na. Oo. Hindi na masusunod yung batas. Yung batas, baliwala na. Wala na. Pwede ba yon? Abay, kung ganun din lang ang gagawin ninyo, tanggalin na kayong lahat sa gobyerno. Malis na kayo. Tanggalin na ang kapangyarihan ninyo na magpasya sa kaso. Kami na lang magpapasya. Magparamihan na lang tayo ng tao sa EDSA. Tama. O yung ayaw tumakbo si Grace po, pumunta sa EDSA. Oo. Yung gustong tumakbo si Grace po, doon kayo sa Luneta. Oo. O di magparamihan tayo. Oo. Ngayon, kung sino marami, yun ang panalo. Tama. Kasi wala nang batas eh. O, hindi ba? Tama. O. Tsaka may mababaw na sinabi si Sirene eh. Oo. Paano mo anya patutunayan Pilipino kung sa dugo? Meron bang purong Pilipino? Oo. Meron mo lang Kaya yun. bagsak sa neuro eh. May ano eh. Tanong may ba yun? something, may something. Paano eh. sa Amerika? Marami na Diba? nakakapunan Ibig dyan. sabihin, mga tao ngayon dyan, hindi na Amerikano. Hindi naman. Lumalabas na. Oo. Lumalabas Pero ang babaw na. na sinabi niyan yun. Si ano. Patutunayan ba niya? Hindi si Miriam Hindi si Miriam ang Brenda. Ang babaw nun eh. Basta ang sabi ng konstitusyon, kailangan patunayan mo, bago ka kumandidat, na isa man lang sa magulang mo, Pilipino. Period. Paano mapatutunayan? Sa dugo. Tama. Hindi malaman kung sino magulang. Hindi ka natural born. Oo. Pero Pilipino ka rin, kaya lang naturalized. Oo. Hindi mo sinasabing hindi Pilipino eh. Sabi nga Dahil eh. na-acquire mo lang yung citizenship na nag-ampon sa'yo. Yun. Hindi naman kayo yung mga maestrado, alalahanin ninyo. Hindi kayo mga sastre Oo. o kaya modista Oo. na magdidisenyo ng desisyon na parang ang pagdidesisyon ninyo Oo. para kayong tumatabas ng damit Nako po. o ng kasuotan na ibabagay ninyo sa interes ng sino mang kandidato. Oo. Ang batas para sa lahat yan. Hindi lang para kay Grace po yan. Para sa lahat yan. Ha? Sige. Kung panalo ang foundling, di una nabaliwala ang batas. Oo. Sino ngayon ang talo? Di yung mga
sumunod sa batas, mga loko-loko yun. Pwede naman pala hindi sumunod. Lalabas ng mga loko-loko yun. Tarantado kayo, sunod kayo ng sunod sa batas, di nyo ba alam, pwedeng hindi sumunod. Oo. Pwede pala eh. Oo. Yun, ano mangyayari? Nako. Gulo. Mga kaibigan, Wala na. paramihan na tayo ng tao. Kanya-kanya na tayo. Kaya nga, nung minsan, sabi ko yan eh. Abay, kanya-kanyang gawa na tayo ng Supreme Court natin. Oo. Supreme Court mo yan eh. Kung kami matatag ng Supreme Court namin, Oo. di Supreme Court na, yung may sabi niya, Supreme Court nyo. Oo. May Supreme Court kami. Pwede ba yun? Ganun ba yun? Alam mo, kahit maestrado kayo ng Korte Suprema, Oo. pareho lang kayo ng mga mamamayan na pangkaraniwang kamukha namin. Na pare-pareho tayong dapat magpasakop sa batas. Tama. We are a government of laws and not of men. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Nagliliyap. Mga kaibigan, meron tayong tawag sa telepono, nasa linya natin si Ginoong Louie Mercado ng Quezon City. Tumawag. Pakinggan po natin siya. Magandang umaga po, Mr. Mercado. Magandang umaga naman, Percy. Opo. Bago ako mag-umpisa, gusto ko sanang batiin si Mark Babasa, yung anak mo magaling na singer. Opo. Bakit po? Kasi yan yung nakita ko nag-perform sa Fisher Mall about a year ago. Ano? Opo. Ako hindi ako makapaniwala na ganun kagaling yung anak mo eh. Bakit naman, Dahil Hindi ba ako kapani-paniwala? dahil ang tatay naman hindi masyadong magaling. Live-biluso yan. Yung anak, magaling na magaling, napakagaling. Magaling Oo, talaga pero yun. ngayon, napatunayan ko na talaga kayo pala tunay na mag-ama dahil pareho kayong magandang lalaki, baka lamang ng dalawang paligo yung anak mo. Oho. Ngayon, ako, alam mo, galing ako 2 days ago sa UP. At least ako. Research sa UP College of Law. Opo. Meron akong ugali na nagsasurvey ako doon sa mga nakahalo-halo. 20 yung in-interview ko eh. Mhm. Kung ilang babae, ilang lalaki. Ngayon, dito sa 20 na ito, ang question ko sa kanila, dapat na bang mag-resign si Chief Justice Maria Lourdes Sereno by virtue of the fact na siya ay nagbigay ng opinion kundi at hindi ng interpretation of the law. Ano, diyan sa nangyari ngayon nga na kung madi-disqualify daw si Grace po, it will set a very serious repercussion on those foundlings, ano? Ngayon, alam mo ang naging resulta ng aking survey, 20 ang aking tinanong eh. Oho. May lalaki, may babae. 17 nagsabi dapat mag-resign na. Yung tatlo nagsabi hindi pa daw dapat. Ang malungkot lang ho niyan, alam nyo kung ano. Oo. Gustuin man natin mag-resign, hindi magre-resign yan. Oo nga. Pero yun ang ako gustuhan, yun ang aking resulta ng survey. Yun yung ng pulso ng mga tao. Oo. Ngayon, kasi alam mo naman, yun galing din sa UP yan si Sereno, no? Ngayon, tungkol naman dito sa... Nag-UP ba kayo? Hindi. Hindi ho. Kasi kami UP rin eh. UP. Kami ho dito UP. UP. UP ang lata. Dito naman Percy, dito sa punto ng desisyon ng NBank ng COMELEC. Ano naman natin yung COMELEC ay isang quasi-judicial body. Pag sinabi natin quasi-judicial, hindi naman talagang korte yan. Oho. Pero yun, it is May kapangyarihan. by the law with the power to adjudicate, Oho. especially those election cases Opo. or cases involving election expenses, Oho. including not only expenses but election offenses. Kaya yung election offenses at saka yung election expenses, it is within jurisdiction of the COMELEC. Oho. Ngayon, dito naman sa naging NBank decision na disqualifying Grace po, nireview ko kasi ang humingi ako ng Xerox copy ng desisyon ng COMELEC.
Ano? Aha. Kasi hindi naman pwedeng basahin dahil bata. Kaya suffice it to say na after reviewing that controversial decision of the COMELEC, ay wala akong nakitang grave abuse of discretion. Kasi kung may grave abuse of discretion on the part of the COMELEC, pwedeng mabaliktad ang kanilang decision ng Supreme Court. Pwede sabihin, hindi mo pwedeng disqualify dyan kasi nag-commit kayo ng grave abuse of discretion. But that is not the case. Dahil upon careful perusal of the case, in the case at bar, napatunayan ko na walang grave abuse of discretion. Bakit? Kasi, ang grave abuse of discretion, kailangan merong whimsical, arbitrary, despotic, and capricious exercise of that power vested by the Constitution and by the law to a quasi-judicial body like the COMELEC. Wala naman ang grave abuse of discretion And therefore, it is now incumbent upon the Supreme Court. If those are respectable, honorable justices of the Supreme Court are listening, hindi nyo pwedeng baligtarin yung desisyon ng COMELEC sapagkat walang grave abuse of discretion. Ayun. Lamang, at maraming salamat sa inyo. Salamat din po. Thank you. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ayun, tama nga naman kasi yun yung dahilan kung bakit sila dumulog sa Korte Suprema sa pagkatapos ng decision sa COMELEC sapagkat sinasabi nila merong grave abuse of discretion. Grave abuse of discretion. At saka yung yung whimsical. minadali. Kaya yun. Yeah? Yung pagkamali interpretasyon ng COMELEC doon sa batas, yun grave abuse of yun. Authority. Oo. Kasi mali yun Tapos Papasok. inano mo pa, disqualified mo pa. Dapat doon kayo pumunta. Nagkaroon ba? Inabuso ba ng COMELEC ang kapangyarihan nila sa pagpapasya? Na disqualify si Grace po o hindi? Isa yun. Yun ang pangunahing aalamin mo. Mali Diba? ba ang desisyon ng Tapos COMELEC? titignan mo kung mali ba yung desisyon. Pangalawa, di ba? Tama. Ang lumalabas kay Sereno, inaapin nyo yung foundlings Wala parang away kapitbahay ang gusto ni Sereno. Di ba? Parang ganun lumalabas, inaaway mo, inaapin mo yung Para mo foundlings sinabi, payagan na natin. Nakakaawa naman Kawawa naman, payagan na natin. Layo. Yun ang takbo. Kung merong ibang foundling na hindi kasing sikat ni Grace po. Di ba? Walang tatay na Fernando po. Wala. Hindi niya tinatouch yung inapansin Hindi ko. senador. Paano foundling yun? Di-disqualified yun. Ito pa mga simpleng tanong. Hindi alam kung Pilipino tatay. O sabihin na natin Pilipino. Kahit di natin tiyak. Pwede Kahit ba di natin yun? alam. Kailan tiyakin mo Ay, masama yun. Iniiwas ni Sereno actually yung issue na gumamit pa rin si Senator po ng US passport kahit ni-renounce na niya yung kanyang Filipino, yung kanyang US citizenship. Iba issue yun. Ano, Nagbabakbakan doon sa nire-reiterate Hindi, parang dinadivert niya, ilalayo niya dun sa issue na yun. Samantalang doon nila dinisqualify si Regina Reyes Omsiaco, di ba? pa yun. Tsaka yung iba. Yung si Arnado. At saka ito, magtaka ka. Yung tinanggal nilang yun, disqualified Meron pang isa yung, sino ba yung nabasa ko? Yung Pichay. Si Pichay. Si Pichay. Philip Pichay. Yun naman Yun, convicted sa libel. Na-convict naman yung anak ni Pichay dahil siya publisher ng dyaryo. Pero hindi siya ang sumulat. Na-convict yung sumulat, convicted din sila. Ngayon, ang sabi dun sa decision ng Korte Suprema, yan perpetual disqualified yan Isipin mo. Libel. Ano daw yun? Kaso daw involving moral turpitude, ha? Hindi na yun Hindi kumpara natin yung kaso nun tsaka sa kaso nung anak ni Chubby Singson. Na si Ronald Singson. At si Erap. Ang bibigat ng krimen nun. Yung krimen nung isa, droga.
krimen din ni Erap yun, kaya lang wala siyang conviction dun. Oo. Ang conviction ni Erap, pandarambong. Ha? Ba't niyo pinayagan tumakbo? Oo. Pagkatapos yung anak ni Picha, hindi. Yung kapatid. Oo. Kapatid ba yun? Si Philip. Hindi ko kasi mga kilala yan. Yung kilala ko lang yung masamang Pichay. Si Butch. Yung nalanta sa Senado. Nalanta. Pechay. Tumakbo, nalanta eh. Pichay. Mga kaibigan. Pechay. Isipin mo yun, selective justice, compartmentalized justice. Oo. Ang alam ang performance nakuan nitong mga kasalukuyang maestrado ng Korte Suprema, mga kaibigan, oo. Oo. Alam mo naman, natawa ako dito sa mga gago Oo. na nagkaroon ng hold up. Oo. Pagnakaw. Mm. Paranaque yan? Yan Oo, yung sinunog. Sinunog yung kondo para maging paraan nila ng diversionary, ilihis yung kanilang plano, di ba, na makatakas sila. Ito pinag-uusapan nila yan, matagal na raw kasi doon sa lugar na yon, yung mga kondo yung magkakatabi. Oo. Talaga pinapasok yun, marami nang ninanakawan doon. Ngayon, hindi nila natunugan yun. Na yung pagsunog nung kwan, akala nila nagsunog yung dalawa para doon na sila mamatay kaysa sila mahuli. Oo. Di natakasan ngayon sila. Oo. Di ba? Ngayon, alam mo kung bakit? Bakit? Kasi itong mga pulis na ito, Oo. ang pinanonood nito yung ang probinsyano. Yung teleserye. Teleserye na yun. Kulang sa panonood, Martin. sa pag-aaral ito ng Manonood lang sila ng sine, matututo na sila Oo. ang pinanonood mo ang probinsyano. Alam mo, kawawa. Kaya puro kayo para kayong mga pulis probinsyano. Kawawa yung doon, yung teacher namatay dahil tinirgas ng mga pulis para daw lumabas yung mga suspects. Ang namatay, yung biktima. Alam mo kung bakit? Oo. Napanood ko na ito sa mga pelikula Yan yung mga diversionary tactic na ganyan. Meron pa nga yung hinostage nila maraming tao. No? Oo. Pagkatapos, ang dami nilang bihag sa loob. Oo. Yung pala may baon silang uniforme Oo. para sa maraming tao. Oo. At saka maskara. Pare-pareho yun. Uniform nga Kaya nung lumabas sila dun sa building, hindi na na-identify. Kung sino ron ang holdaper. Hindi sila nahuli. Oo. Kasi hindi na alam lahat. Kahit bahulihin kayo, sino yung suspect. Oo. Paano mo ngayon ituturo? Hindi naman nakita ng mga tao doon kung sino yun. Oo. Dahil nung inuli sila, nakamaskera din. Oo. At tapos, nung ilalabas sila, sinuutan muna sila lahat ng pare-parehong damit. Oo. Yun ang hindi nila napanood. Ang pinanonood nila, ang probinsyano. Ang probinsya. Walang kwentang pulis. Coco Martin. Walang kwentang pulis. Pulis patola. Ay, isipin mo yan, ako, alam mo, suspecha ko doon na hindi nila nakita pa rin. Oo. Yung magnanakaw, taga ron. Ayo. Kaya hindi nila nakita kung saan pumunta. Sa loob din. Tagar yan din, nakatira din dyan sa kondo. Mga gago. Di ba? Oo. Ganun kasimple Pwede, yun. oo. Anong Nangyari pwede? yun. Ganun yun. At nagreklamo pa yun yung magnanakaw. Oo. Nananakawan daw siya. Nanakawan Pwede. din ako, di ba? Para lalo tumibay na hindi suspect. Tama. Para lang yan yung yung kaping daga. Oo. Yun. Kape may Ano yung daga. kagaguhan niyo masyado? Alin? Yung may daga? Mabuti na rin yung mag-ingat Oo. na may daga yung kape. Kaya nga hindi na ako umiinom yan Oo. kaysa naman makainom ako ng may daga. Ba't pa ako bakit ko pa isasapalaran? Ano gusto mo, may pusa na lang? Hindi. Ganito naman ang nabasa ko naman. Oo. Nakita ko yung daga naman. Oo. May dalang kape. Ba? Nagreklamo Oo. sa Starbucks Sabi nung daga, pwede ba magreklamo? Bakit? Sabi nung barista, itong kape ko, may tao.
Baliktad. Kayong daga na nagkakape, hindi na ako magkakape. Wala na, iniinom na pala ng daga yan. Wala, takot ka. Lahat ng, kaya ito na nangyayari, lahat kagaguhan eh. Isipin mo, yun namang nakabaril ng hold-upper. Yan. Eh siya pa ngayon ang iimbestigahan ng Commission on Human Rights. Diyan sa Laguna. Santa Cruz, binaril mo Laguna, di ba? Nabaril niya, patay niya yung isa sa mga hold-upper. Dalawa yata yun eh. Yung isa, nakuna ng CCTV. At dahil doon sa kuha na yun, na binabaril niya yung suspect, napapatakas hanggang sa mabaril niya nga at binaril pa, abay siya pa iimbestigahan. Tarantado kayo, no? Nilabag niyo yung karapatan ng kriminal, ha? Maawain niya sa mga kriminal. Yan ba trabaho ng CHR? Nako. Sara na natin yan. Yun dyan sa Boys Town, sunod-sunod na ang pagkamatay ng mga tao dyan. Hindi pa naimbestigahan niya, Ang no? pinakahuli nga itong si Kwan, si Montevideo. Yung Ayun ba bata. yung nagbigte? Oo. Kwan, natagpuan siya, no, nakasabit eh. Oo. Oo. Gagawin niya ang logo ng Manila City Hall yun ngayon eh. Nakasabit doon sa puno. Oo. Pero yung bakas na siya'y nagpakamatay, Wala. Wala. kailangang hanapin ng soko. Ay, Kasi para ka Nahihirapan sila makapagbigte, may tuntungan ka muna eh. Oo. Di pagka naisabit mo na yung ulo mo, naitali mo na maayos, tsaka mo sisipain yung tinuntungan mo. At yun, hindi ko mo nagbigti ka, steady ka na lang. Habang nasasakal ka, kikisay ka eh. Di ba? Wala yung mga absent yung mga yon. Ang sabi ng iba naman, anya baka yan eh, umakyat doon sa puno. Tinali niya yung leg niya, tapos saka siya tumalon. Di nalagot yun. Ang liit lang ng lubid eh. Tali lang eh. Hindi naman lubid, tali ang ginamit. Kasi nakalabas laki ba ng tali. dila? Kasi yung mga nagbibigti, Hindi. nakalabas ang dila. Hindi Hindi. nagbigti yun. Kasi Kaya- nagaano lumalabas yun. Ngayon, nagpunta ro, mabuti may nakatawag ng pulis. Ayaw nilang ipaalam sana sa pulis yan. Ang utos yata nung asawa ni Hani Lacuna, dyan sa City Hall, ilibing na. Libing na. Tanggalin doon at ilibing. Dapat yung sepulturero. Ngayon, mga kaibigan, dumating yung mga soko ng Marikina. Kasi may nakatawag doon, nanay yata ng isang estudyante na naghatid ng bata sa eskwelahan. Nagpunta ngayon yung pulis. Nagpunta rin ang mga media, yung mga media hindi pinayagan. Ba? Galit na galit daw yung soko kasi bakit nila tinanggal yung patay doon, hindi inantay. Oo. Mabuti nakuna nung nakabigti pa eh. Oo. Pero hindi na nila inabot na nakasabit sa puno eh. Naibaba na yung bangkay. Ang utos yata sa kanila ay diretso na yung sana sa simenteryo. Nalaman ng pulis. Kamukha nung bata. Yung nalason. Yung ginawa dun sa batang nalason dyan, di ba? Sa pagkain. Ito raw taong ito, nasa late 30s na eh. Ang pangalan, Rene Montevideo. Ito ay natagpo ang nakasabit nga sa puno nung February 2, Martes yun. Ito, kinuha pala nakuha ito ng MD ng Department of Social Welfare noong Lunes, February 1, sa Gagalangin, sa Tondo. So wala pang 24 Malapit oras. lang sa bahay nila. Oo. Malapit sa bahay nila. Bibili lang daw ito ng sigarilyo. Alam mo kung bakit? Nalaman? Oo. Galit na galit yung pamilya. May pamilya. At hindi lang yun. Yung pamilya may kaya. Bakit nila kinuha? At umuwi pa yung isa sa mga kapatid yata galing pa sa Amerika. At ididimanda sila ngayon. Nako, naloko na. Ayan po. Bakit nila kinuha? Yan ang mahirap ngayon sa ginagawa nila. Dahil ito'y maliwanag na kidnapping na po. Oo nga. Liwanag Ano yan. yun? Halimbawa, ito ang senaryo. Kung meron akong galit
kagalit. Oo. Tuturo lang kita. Pwede kitang ipaturo dyan. Dadaling ka sa Boys Town. At pwede ka na rin patayin doon. Hindi makakain. Kasi sunod-sunuran yung mga gwardiya sa kanila eh. Oo. Kung ano ipagawa nila eh. Oo. Di ba? Beno, wala na tayong oras eh. Okay, hanggang bukas pong uli. Ito po si Rose Novenario. Ito po naman si Peter Tolpo. Maraming salamat po sa lahat po ng sumubaybay dito sa Lapid Fire ni Ka Percy Lapid. Dito po si Atong Ma'am, mabuhay po kayo. Mga kaibigan, kami po ay pansamantala muli magpapaalam. Ito po si Percy Lapid. Babalik bukas sa ganito ring oras timpilan. Maraming salamat at magandang yumaga.